Maraming challenges sa ward. Nag-develop ako ng anxiety na hindi na ako makapasok ng maayos, hindi ako makatulog. Nagsasuffer ako mentally. So pag nagsuffer yung nurse mentally, paano ka magde-deliver ng care, di ba? Naging way ko is yung mag-move out nga ako ng ibang working place. Yung guest natin today is an endoscopy nurse. Nag-enjoy naman ako nung mula pumasok ko sa endoscopy. May stress ba sa endoscopy? Oo naman. Pero I can say mentally, hindi masyado. Oo, hindi masyado. Physically, hindi rin. At na-align na ng universe. Eto na, nandito na po ako. Welcome to endoscopy. Mag-reach natin yung rurok ng tagumpay. Yan. What's up mga Nurse Squad? It's another day, another nurse. This is Siege Manto. I'm your digital nurse from London. And I'm EJ Abarientos, your nurse photographer in the UK. And this is a show created by nurses for nurses. This is the Nurse Show! Bro, I'm so excited sa episode natin ngayon. Kasi I'm sure makaka-relate ka. Siguro madaming questions ngayon. Bakit kaya ako makarelate? Kasi nga, yung guest natin today is an endoscopy nurse. Di ba endoscopy ka? Oo. And bro, nag-travel pa siya ng far, far away. Balita ko, gusto niya talaga mag-guest sa The Nurse na Show. Oh, yes. So, wag na tayong mapatumpik-tumpik pa. Mga Nurse Squad, yung guest natin today is an endoscopy nurse from Worthing. Please welcome Kevin! Hi, Kevin. Hello! Hi, Siege! Hi, EJ! Welcome to Miss Nurse Universe. Wow. It is really an honor to be here like an honor student. First honor or second honor? First honor, obviously. Okay lang ba tanungin Kasi sa mga hindi nakakalam, kasi nag-message kasi si Kevin. Sabi niya gusto niya daw mag-guest. Sabi ko, nakakatawa. Why not, Puso diba? na may nanonood pala sa Wording. Oo, umaabot naman kami. Labot naman kayo sa reception? Yes, Signal? oo. Nakikita mo kami, Kev? Sa Oo, sa, nakikita ko kayo sa feed. skip mo lang. Hindi, very interesting. Sabi niya, bro, sino tong dalawang to? Oo, sino man to? Hindi, si Siege napanood ko na siya kasi yung kanyang mga content about his work. Digital Digital nursing. nursing. Okay, So, hindi ko alam. it's quite interesting. Then, Sikat ka kasi, oo. bro. Talaga. Oo, yung Shout out kanya. sa mga taga-Wording. Hello. Hello sa mga taga-Worthing in West Sussex, especially to my previous colleagues in Worthing Hospital, to all the Philippine nurses in Worthing Hospital, at yung kasama ko ngayon, so current work ko, hello ate. Hello po. So, bro, Nakakatawa kasi may nag-message sa atin. Kaya kung may gusto kong mag-guest, di ba? Message lang kayo. tingnan natin, mag-reply tayo bro. Kasi ang daming nag-message. Oo nga. Yun. Pero, kumusta ka naman? Kumusta yung travel mo papunta dito? Okay naman, I'm used to traveling. So, hindi naman siya ganun ka-hassle talaga. Ginusto ko to maging guest sa ginusto mo yan. isang podcast interview. This is my fantasy. Oh, fantasy. It's been fulfilled now. Oo, di ba? Siyempre, kasi si bro, endoscopy siya. So, parang curious na ako sa endoscopy. Ano ba talaga yung ginagawa ng mga endoscopy nurse? Kasi alam ko, sa endoscopy daw, amoy daw doon? Totoo tayo? ba? Amoy tayo? Hindi naman. Di ba? Umutot. Hindi naman. Depende. Kahit umutot naman sila, wala na naman ng amoy. Kahit umutot naman yung nurse, di naman na ano. Pag may isang umutot, bro, hindi mo malaman kung sino. Kung pasyente ba or doktor or nurse. Exactly. Yun ang kagandahan. Kasi ang nurse, libre umutot sa endoscopy. Kasi pag umutot yung nurse, sasabihin mo lang sa patient, pass the wind. Pass the wind. Yes. Kevin, gano'n ka nakatagal endoscopy nurse? Magko 4 years to be 4 years. exact. Nag-start ako around 2022. Sa UK ka na, nung dumating ka 2022 rin. Dumating ako sa UK 2021. So, Okay. kasagsagan pa rin ng COVID. Anong area mo na? First area ko is medical ward. Kapagod sa ward, no? Oo, bedside. Hindi ako nagtagal ng 1 year doon. Mga 6 to 7 months lang. Kaya naghanap ka rin ng ibang area. Naghanap ako ng ibang area na makakatulong na magtagal ako dito sa UK. Bakit pala? Anong challenges mo sa ward? Maraming challenges sa ward na hindi ko ina-expect na ganun pala yung working environment sa ward. Oh. Kasi ang ward sa Pilipinas, kasi private hospital yun, so kanya-kanya sila ng kwarto. Dito, isang bay ng 7 patients, and then mag-handle ka pa ng 2 side rooms. So, ibang klase ng routine. So, very challenging talaga yung pag-handle ng mga pasyente. Hindi ko na-expect na ganun pala yung situation ng mga pasyente dito. So, nabigla ka pala. Bigla. Oo, nabigla talaga ako. To the point na
parang hindi ko na talaga makakaya. Ayoko na, uwi na ako, gano'n. Parang gusto ko na mag-impake at kalimutan ng lahat. Pero hindi ko pwedeng gawin yun kasi ang dami ko nang pinaghirapan Correct. para makapunta ako dito sa United Kingdom. Tsaka ang daming mga nurses sa Pilipinas na nag-wish Gusto na mag-abroad. sana Oo, mapunta sa nag-wish na maraming nurses na nangangarap ko ano na nagagawa ko dito. Correct. So, ba't ko naman iiwan Yes. Corrected by- yung pangarap Tama. pangarap ko na to eh. Nagawa ko na eh. Kasi kung nasan ka ngayon, pangarap yan ng ibang nurse sa Pilipinas. Yes, tama. O kung ano yung meron ako ngayon, pangarap to ng iba. So, let Go me lang. be your dream. Let me be your dream. So, this is your dream to other nurses. So, ito po yung mangyayari sa inyo. Bakit UK? UK ba yung first choice mo? Actually, hindi talaga UK kasi yung kapatid ko, he's working in US. And then, his wife is a nurse. So, syempre, lahat talaga ng pangkukumbinse na lumipat din ako doon, ginawa na nila. Pero, hindi ko talaga maintindihan how to start talaga. the process. Mag-NCLEX ka. So, dito ko na siya nagawa. So, nag-NCLEX ka na. Yes, dito ko siya nagawa. Thankfully, by the grace of the Lord. Yes. USRN ka na pala. Hey. Oo, nakapasa ako 2023. Okay. So, ayun. Nag-apply ka na ba? Nag-apply na. Pinasok din ako nung sister-in-law ko sa dati niyang working place. Okay. But I'm still enjoying my life here in the UK. Parang siyang sumagot ng Miss Universe. no? Sakto, Oo, kasi kakapanood ko lang ng Miss Universe Philippines. Kasi sa result. Yes, I'm happy. Siya talaga yung bet ko. Oo, siya talaga yung bet ko na manalo. Kevin, na-mention mo kasi na lumipat ka, 7 months ka lang doon sa ward, di ba? Ano ang trigger? Ba't ka lumipat at paano ka lumipat sa endoscopy? Maraming nag-trigger kasi parang hindi ko talaga kaya yung mag-cope sa ganung situation to the point na nag-develop ako ng anxiety na hindi na ako makapasok ng maayos, hindi ako makatulog. So, nagsasuffer ako mentally. So, pag nagsuffer yung nurse mentally, paano ka magde-deliver ng care, di ba? Corrected by. So, hindi magandang situation yon. So, kailangan na natin mag-move on and look for other opportunity na hindi ka na aalis sa bansang to. Alam ko, Yeah. diba? Tsaka- Hindi ka na makatulog. Tapos pag nakatulog ka naman, naginip ka ng ward mo. ang trabaho. Yes, Diba? I agree. Yun na naman mapapanaginip pa mo yung mga pasyente. Na-try mo na yung sa kwarto ka, tapos biglang tumunog yung call bell. Call bell, tapos bahay ako, tapos nag-call na yun. Oo, nangyari na sa akin yun. Na parang guni-guni ko ba to? Nasa bahay na ako pero naririnig ko pa rin yung mga call bell nila. Grabe yung sa work. Na-try ko nga din bro kasi side room kami, lahat kami side room kasi gastro ward kami. Na-try ko na napapasok ako sa kwarto ko, tumatok ako sa kwarto ko. Kasi ganun sa side room Oo, tsaka sanay ka na. before ka pasok katok ka. Oo. Tapos sa bahay na ako bro, kumatok ako. Sabi ko, kumatok, kwarto ko naman to. Ako din, parang may mga naririnig ako. Tapos hindi na ako makapag-isip na maayos. Kailangan mo na talaga ng referral, Oo. no? Oo, pero hindi kasi ako na asikaso ng maayos sa dating Ward working mo. place ko sa ward ko. Hindi ako na-refer kung saan, hindi ako nakakausap ng maayos. So parang wala akong support. Talaga mga Pinoy doon? Meron naman. Pero as the newest nurse ng area, syempre parang gusto ko mag-reach out, parang kausapin. Pero parang dahil nga nag-anxiety ako, parang iniisip ko na may invalidate lahat ng nararamdaman ko. So, hindi ko na siya na-reach out. Hindi ko siya na-address ng tama. So, baka kung na-address ko to ng tama, baka nagtagal ako ng matagal doon, pero hindi na rin. Okay na rin ako. Okay na address kasi Okay na rin lumipat ako. na. Oo. Mas naasikaso ako nung lumipat ako ng endoscopy. Oo. So doon dumating sa point na hanap ka ng jobs, di ba? Oo, Gusto mo na umalis. Bakit endoscopy ang napili mo? Yun ang may Yun ang may bakante. hiring. At saka yun yung... Kasi kung lilipat din ako ng ward, ganun din naman Oo, magiging sitwasyon ko. ward. Kahit anong area, medical, surgical, lahat, di ko matatakasan yung mga ganong situation ng mga pasyente. Yeah. Oh, gusto mo lang umalis doon kasi... Gusto ko lang umalis. Gusto ko na ng payapa, na ayoko na ng paghihirap. Pero wala kang experience sa endoscopy. Wala akong experience sa endoscopy talaga. Pero dahil nagtrabaho na ako sa isang private hospital sa Pilipinas, yung pag-prepare lang ng pasyente before they will have their endoscopy. Yun lang naman. Pero yung mismong area, wala talaga akong idea. Alam ko lang yung scope. Oh, ang maganda dito bro, kasi kahit wala kang alam, Experience. pwede kang Oo, pumasok pwede ka sa isang- matuto. Matuto. Oo, kahit hindi yun yung pinanggalingan mong work sa Philippines, yun din pwede mo siya matutunan. Kasi ako wala din ako alam. Oo. Endoscopy. Yeah. Gusto ko lang... Kaya apply ka lang din. Mag-apply lang. Lakas ng loob lang.
Yes, that's true. Oo. Actually, yun naman talaga yung kailangan, bro. Lakas ng loob, tsaka sagutin mo lang yung mga interview. Kasi nakarelate din pala ako. Kasi wala nung nag-theater di ba, ako. Wala din ako wala- experience. Basta tayo, confident. Parang pag nag-interview ako, confident ako. Kayang-kaya natin Pakita mo to. lang confident ka. Oo, tama. Tuturuan ka naman ng may supernumerary naman na. Oo. Tsaka mga Pinoy 1 month. tayo. Yes, I agree. Yung mga nilipatan ko namang Filipino nurses sa endoscopy, they're all supportive naman. Yeah. So, natuto ako, kahit wala naman talaga akong background. May stress ba sa endoscopy? May? May stress. Oo naman. Nakaka-stress ba? Meron naman. Meron. Sa every area. But not as stressful Iba-ibang sa... klaseng ng pagka-stress naman. Pero, I can say mentally, hindi masyado. Oo, hindi masyado. Physically, hindi rin. Ang stress mo dito, yung katrabaho mo. Oo, pwede. Oo. Depende sa partner mo kung sa room. Kasi naisip ko lang, bro, ba? Kasi siguro hindi siya mentally stressful. Kaya merong nakakapasupport sa'yo. Unlike kasi sa ward, kasi support doon lahat ng stress. Mentally, physically. Physically. Oo. So, wala siguro, to be fair naman din sa kanila, siguro wala na silang time Siguro. stress lang sa self nila. Wala na silang time mag-ano muna Oo. sa iba, di ba? Kaya Stress na sila sa nakapagod. trabaho, baka may personal stress na rin sila. So, alam mo yun, parang hindi ko na rin dinerecho, pinrangka yung mga, ayaw ko na magdagdag burden sa mga dating kong kasama. Kasi as much as they want to help siguro others, parang they also, Oo, sila, tama. parang inayos nila sarili nila. Yun lang. Nag-enjoy naman ako nung mula pumasok ko sa endoscopy. Ano naman mga naging challenge mo ngayon sa endoscopy? Yung mga bleeding situation talaga. Grabe. May bleeding din pala sa, Oo, Mga perforation. meron. Wala naman ako na-experience sa perforation, yung mga bleeding ulcer. Ay, mga ganun. Tapos, yung mga sa bronchoscopy, yung maglalagay ng camera to check the airway. So, may one time na talagang dumugo. Yun yung, parang first time kami magtatatawag ng ano reaction mo? blood transfusion. Masushock ka talaga kung anong gagawin. Alam mo yung gagawin, pero dahil mabibigla ka talaga, dahil nandun na yung sitwasyon na may dumugo, diba, ng massive bleeding talaga. So, buti na lang may mga taong magsusupport sa'yo kung anong gagawin. Tatawag ka talaga ng emergency team. So, parang dahil sa endoscopy, parang bihirang-bihira naman tumawag ng mga emergency team. Kasi nga, most of them are really stable patients. Pag nag-unwell lang talagang doon na lang matatawag yung mga medical team, mga medcall. So ngayon, di ba sa endoscopy, ang pasok natin is 4 days din ba sa inyo? 3.5. Uy, 37.5. bro, sayang ka yun, bro. 3.5 lang sa kanila. Ba 3.5? Kasi 8 to 7 kami. So, So parang 37.5. 10.5. Then, merong half day na 6 hours para mabuno yung... para ma-complete mo yung 37.5. Same Ano lang din sa inyo? 10 sila eh. Hanggang 7 o'clock sila. Oo. Wala na, doon Hanggang sa 6 lang hospital na pinagtrabaho Sabi ko, niyo wala sila, kaming yung 7 on-call. Wala rin kami on. Wala ba kayong on-call? Oo. I've been so curious kung ano talaga yung ginagawa ng mga endoscopy nurse. Tell me about tell me, hindi na tell us. No? Tell me about kung ano yung typical day ng isang endoscopy nurse. So, a day in my life. A day in your life. A day in my life as endoscopy nurse. So, may mga allocations per day. So, kung anong allocation mo in morning and afternoon. Sa amin, pwede ka ma-assign sa room and recovery discharge. Yung mga room nurses, doon sa procedure room, kami yung mag-iikutan kung sino mag-a-admit. Kasi sa ibang hospital, sa ibang iba ang way nila, may designated nurses na mag-a-admit. Kami kasi may admission kami. May admission Admission nurse. nurse, okay. 3 areas kami. Admission, room, and recovery. Recovery. Oo. So sa amin, kung 3 kaming nurse, kami yung magdi-decide o sino-sino mag-a-admit. Okay. We're taking turns sa admission. Okay. So unlike sa ibang hospital, sa ibang iba yung routine nila, may mga admission nurse na mag-a-admit. Wala na sa ibang gagawin kundi mag-admit. Admit ka. Admit ang mga admit. Kayo ba sa inyo, bro? Same sa kanila? Iba, may admission nurse kami. Okay. So ang typical bro, pag morning, wala kasi kaming handover, 'di ba? Walang from night shift. Yeah. So sa umaga, mag-roll call muna, tapos sasabihin kung ilan ang kaso, ilan ang pasyente. Tapos yun, makita mo doon kung saan ka naka-assign. Tapos noon, punta ka na sa area mo, 'di ba? After mo punta sa area mo, prepare mo, break ka na. Tea break na. Siyempre, break ka na. Mag-huddle muna. Ay, mag-huddle muna daw. Pwede mag-huddle. Morning huddle. Nag-huddle na nga muna eh. Ay, nag-huddle na ka ba? Yun ang pinaka na gagawin, di ba? Yes, Mag-huddle, oo. sabihin yung ng pasyente, tapos punta ka na sa area mo, siyempre may 15-minute break kayo. Pagbalik mo niyan, yung mga na-room nurses, mag-briefing na.
with the doctor. Oo, magbi-briefing. Yun. Ano pala ng theater? Yun Ganun lang. sa theater. Tapos kung ilan case nyo, for example, diagnostic, may 8 kayo dyan. Depende, may mga point system kasi ang bro eh. Ang OGD, Yeah. gastroscopy, is 1 point yan. So 1 point, ang normal diagnostic. So ang colonoscopy, 2 points yan sa amin. Sigmoidoscopy is 1 point. Yung mga polypectomy na colonoscopy, instead of 2 points, 3 points na yan. So, total of? mga 12 points sa isang morning morning ano yan, list or afternoon list. mga total of 12. Oh, 12 to 26, depende kung gaano nila Depende. Ay, may 26 karami sila, yung- bro. Depende. Ilang theaters nyo? Ay, ilang... Hindi, 26 yun, morning afternoon na yun. ilang rooms nyo? We have 5 rooms. Isa nyo, bro? 5 din. Okay. Same. We have yung isa yung may x-ray, which is nandun si... Yung guest natin last time, si RJ. Yun yung therapeutic kasi mga ERCP kailangan ng kailangan X-ray. ng x-ray. Oo. Unfortunately, hindi ako na-train sa ERCP kasi ang na-train ako sa bronchoscopy dahil ayaw naman ng ibang nurses na may mga umuubo. May iba kasi bro na may ibang endoscopy nurses na hindi sila sanay sa bronchs. Oo. Yung bronchoscopy kasi yung camera papunta sa lungs mo, 'di ba? Doon sa dadaan sa trachea, gano'n. Oo, yun naman. May ibang nurse na hanggang dun sa may yung mga upper lobe, left and right. left and right Ano yung bronchus. sa gano'n? Yung gitna yung carina. Carina. Yeah. Yung hero yun, Carina. yung ba? Oo. Assassin, Karina. Sa MN. Si Carina, tapos magbo-branch out siya sa dalawa. Left and right. Tapos marami na yun. Kasi Basta bro, reviewin niya yung anatomy. Oo. So, sanay ka sa sa Bronx. Oo, doon ako na-train. Di ba, papasok yung camera. Minsan kasi Yes. pinapasukan namin yung washing, di ba? Oo, Papasok na mga ng saline. saline. Oo. Imagine yung saline, papasok sa lungs mo, parang kang nalulunod niyan. Oh my God. Kaya yung ibang nurses sa endoscopy, hindi nila Takot kaya. sila. Hindi nila. Oo, Takot So, sila ano sa yung ganyan. siya pa siya? Nag-ano siya? Struggle siya? I-demonstrate mo. GA ba yun? Hindi sila GA, GA conscious yun. sedation din sila. Conscious sedation Paano yun. tatanggalin yung tubig? I-aspirate lang. Aspirate ng camera. Oo, aspirate lang ng camera. Tapos yung May lagayan nun. yung may lagayan na trap, parang mucus trap. Tapos yun yung isa-send for MCN. laboratories. Laboratory. Wait, it's very interesting kasi akala ko yung endoscopy, ano lang talaga sa gastrointestinal area lang, part lang sila talaga. Meron pala talaga silang Meron sa lungs. respiratory. Tapos sa ibang hospitals, kasi sa amin hindi. Sa ibang hospitals, kinikater ng endoscopy yung cystoscopy. So, Cystoscopy. ano naman yon sa bladder, sa urethra, Wala and kami. everything. Hindi kami nag-cater. Sa mga urology. Urology. Pero yung sa hospital kasi na kung saan ako nag-work, nakahihiwalay na yung urology department. So, doon na nila ginagawa yung cystoscopy. May hysteroscopy din. Iba-ibang camera sa iba-ibang entrance ng ating body. Ikaw ba, anong paborito mo? Gastroscopy or colonoscopy? Colonoscopy. Bakit colonoscopy? It takes a while. Okay. Matagal-tagal kasi matagalan Ayaw na. ko ng fast-paced na. Ayoko na ng fast pace. Fast Oo, turnover. kailangan ng Turnaround. ma-reach natin yung Maximum level. Yes. Siyempre. Climax, Yan, mga ganyan. yan. Oo. Kasi Ma-reach natin yung Oo. rurok ng tagumpay. Yan. Kasi pag gastroscopy bro, 5 to 15 minutes lang. Quickie lang yun. Quickie, Bilis yes. lang. Oo. Ayaw niya. So, ayoko lang gano'n. Ang bilis. Parang, Oo. yun na yun. Parang, yun na yun talaga, yung gastroscopy. Colonoscopy naman, colonoscopy lang. Ang colonoscopy, 30 to 45. Depends sa Depende. colon. Tapos, ang maganda din, yung parang maano mo rin kasi talaga may mga aray-aray yung mga pasyente. Kasi may mga corners eh. Oo, depende. Pag Corner. pumapasok kasi yung scope, mararamdaman. So, Kayo ba sa kayo UK, nag-insert? Hindi, endoscopy. Hindi, may- So, anong ginagawa ng nurse? May assistant mga dalawa nurse? yung nurses sa room. Kaya one nurse or one HCA. Okay. O kaya two nurse or one HCA. Okay. Isang nurse mag-a-assist doon sa doktor or sa nurse endoscopies. Then, yung isang nurse yung nakabantayan, nagmo-monitor, nag-observe ng pasyente. O kaya yung trained HCA yung pwede mag-assist sa doktor. So, ang diagnostic nyo, dalawang nurse? O isang nurse lang? Yung allocation kasi namin, parang dalawang nurses, tsaka one HCA. Mayaman sa staff. Kasi, mayaman kami sa staff. Kami, ang normal diagnostic kasi sa amin, isang nurse lang, isang HCA. Tapos yung nurse yan, may bibigay ng gamot, siyang mag-biopsy. Oo. Yung HCA, nasa head part siya, kaya mo yan, di ba? Oo, Pass daw taga-comfort yan. ng pasyente. Oo, taga-comfort siya. Oo. Pag mga colon. Pero Oo. pag sa ano naman gastro, sila ang taga-suction. Yeah, sila, oo. Kasi maglalaway yung pasyente. Parang, Oo, kasi lalabas talaga yung laway. So, kailangan mong isaction siya
para ma-prevent yung mga, para ma-maintain yung patency ng Airway, airway. galing. Patency. Kaya kung antok yung hindi na, suction. Alam mo nangyari sa akin yung naantok ako. Mag-suction ka. Grabe, ang hirap. Pero sa private, alam ko, lagi may ODP kasi nag-propofol. Lagi. Sa theater, may ODP always. Kahit local. Wala sa amin. Wala. Pag local, normal sedation lang, wala. Oo. Kasi ang malaking differences kasi ng practices dito sa UK tapos sa Philippines, sa ibang bansa. Dito kasi hindi ko alam kung bakit yung practice is more on conscious sedation. Hindi sila talaga nag-propofol, Gasic GA. Siguro dahil sa resources, no? Dahil kailangan may anesthetist, tapos may anesthesia team. So, dadagdag siya ng budget. So, kung lahat na lang ng pasyente ay naka-GA, propofol, baka malugi na ang budget ng endoscopy. Kasi pa nag-recover pa sila, dapat train din yung nag-recover sa Oo, kanila. Diba? ibang klase ng recovery. Meron naman kami GA list, pero once a week lang. So, Same. sa Philippines kasi talagang naka-GA. Oo, may mga talagang Kahit sa tulog na America, tulog. naka-GA. America rin, What naka-GA. if dito sa UK, parang they also think about the health. Kasi di ba may effect din naman yung GA sa system, sa body. What if ganun? Dito kasi bro, bago ka magkaroon, kasi may one day kami, pareho na GA list every Thursday. So, for example, ikaw may diagnostic, colonoscopy. Ang una kasi niyan, di ba papacheck up ka sa GP. Tapos may symptoms ka, i-refer ka ng GP. For example, refer ka sa Royal London. Tapos makita nung i-validate ng Royal London, for example. Tapos pag tinanggap nila, under ka muna ng sedation. Pero dadaan ba kayo ng pre-assessment? Oo. Ngayon, may tatawag sa'yo, pre-assess ka. Tapos pag, for example, yung pasyente, di niya talaga nakayanan. For example, Yes, oo. sobrang di niya nakayanan na nabigay na maximum sedation, di niya pa rin makayanan, kailangan yung procedure, mag-request siya kung gusto niya mag-GA. So, sa GA list. Pag sa GA list naman siya, kakausapin siya ng ANES. Oo, merong surgical pre-assessment naman na yung nurses naman. Sa amin ginagawa na delegate na sa endoscopy nurses yung pag-pre-assess ng patients for GA or enhanced sedation yung tawag sa amin. So, talang thorough history taking, pag may mga cardiac issues, talagang for ECG and review ng anesthetist, and routine blood test talaga ang gagawin kasi i-review sila ng anesthetist kung they are fit for enhanced sedation or GA. So, hindi lahat. Kung gusto ng pasyente, prefer niya Mas talaga. matagal ba waiting pag GA? No? Yes, I mas agree. matagal. Mas matagal. In-explain namin sa pasyente, kung gusto mong GA, matatagal Tagal, mo. no? Ano mo. Kaya ine-encourage na gawin i-try mo muna yung conscious sedation bago mag-proceed ng GA kasi it would take time. It might take years. When you say conscious sedation, is it oral meds or IV? IV. IV. So, Fentanyl midazolam. it's fentanyl and midazolam. Yung midazolam is yung sedative agent, yung gamot. And then yung fentanyl is yung opioid painkiller. Painkiller. Yeah. So, yung combination ng dalawa, yun yung tinatawag dito na conscious sedation. Okay. Tapos pag sa sa OGD, gastro, Ano na yung OGD for the information of everyone? OGD is esophago-gastroduodenoscopy. Ang haba, diba? Tsaka, baka magtatanong yung mga taga-Pilipinas, bakit O? Oh, kasi ganun ang British spelling ng gusto esophagus. ko ng British na iba. OE sa kanila, OES. Oo, OE. Pati yung Esophageal. mga edema, OE. Sa Pilipinas pa yung OGD is EGD. EGD, yes. Ah, EGD. okay. Kasi iba parang American English tayo doon. So, EGD sa Pilipinas, dito OGD. Ano ginagawa sa OGD? Sa OGD naman bro, bibigyan ng, yung iba, pag first time talaga, siyempre takot pa. Gusto nila magpa-sedation, di ba? Yes, sedation. With throat spray. With numbing spray, lidocaine, Yung lidocaine spray. Oo. Pero yung iba, pag sanay na, di ba? Diretso na. Pangpito ko na to, di ba? Kasi may mga Spray patients na for lang. surveillance eh. So, ilang taon na nilang ginagawa yung Nga lang sila. OGD. Diretso. Oo. Sanay na sila, parang expert na sila sa paggawa ng ng OGD sa kanila. So, parang wala lang sa kanila ito. Ikaw ba na OGD ka na? Hindi pa. Ikaw ba na OGD? Wala pang indication. Siguro Hindi pa. pag nagkaroon ako ng acid reflux. Well, let's talk about indication. Sige, so anong indication ng OGD? Indication ng OGD, mostly, parang upper abdominal symptoms to. okay. Parang abdominal pain, reflux, heartburn. Para makikita nila yung mga ulcers, ganun. Oo. So, titinan nila yan bro, esophagus, stomach, dito. up to the duodenum, sa D1, Oo, D2 D1 and part. D2. First two
parts ng Small. duodenum, small bowel. Yes. Hanggang doon lang abutin. So that's OGD. Ano OGD. naman ang indication ng bronchoscopy? Indication ng bronchoscopy, suspected lung cancer to eh. Yung mga, may mga hemoptysis, yung mga umuubo ng dugo, mga gano'n. Kaya, yung mga persistent cough, o kaya pag may nakita sa CT scan na may mga nodules, mga ganyan. So, ginagawa yung diagnostic bronchoscopy lang kasi yung ginagawa Yes. namin. So, meron pa mga therapeutic way. So, yung hospital kung saan ako nagtatrabaho is diagnostic lang ang kaya namin gawin. Okay. Meron kami bro na bukod sa bronchoscopy, may tinatawag kaming yung IBAS. Yes, IBAS. Yung parang endoscopic ultrasound sa lungs niya. Yes. Na gumagamit ng ultrasound pag parang bronchoscopy rin pero may ultrasound guided siya. Right, Kasi kukuha ng sample doon. Oo. Okay. Meron din yan sa EUS naman. EUS. Meron for- naman. Sa mga pancreatic head. Yes, oo. Mga ganon, mga liver lesion. So, doon pwedeng kumuha ng mga samples for biopsy din. Pero ano rin siya, yung camera merong ultrasound. So dalawang screen, may for the camera itself, tapos yung may isang screen for ultrasound. So doon, pag nag-EUS, so gumagamit doon bro ng mga fine needle aspiration. Yes, fine biopsy or aspiration. FNB, FNA. FNB. Yun. Medyo technical. Medyo technical Oo, medyo na. How about technical. colonoscopy? Ang mga indication ng colonoscopy, yun nga, mostly yung mga rectal bleeding. Rectal bleeding. Mostly talaga. Mostly abdominal pain, history of cancer, family history of cancer, tapos may mga anemia. Kasi mga trigger warning signs yun ng cancer eh. So, pag nagkaroon ng ganun kang symptoms, trigger warning na yun, na candidate ka na for endoscopy. Welcome to endoscopy. Oo. Meron din yung mga, di ba yung mga yung sabi ng BCSP, mga polyp, mga fit positive. Kasi merong program ang UK na nagsisend out sila ng mga stool kit. So, at the age of 50, Yes. oo, pag na-reach mo na yung golden years of your life, so pwede ka na ma-senda ng kit. stool kit. Tapos, ang stool kit, i-detect niya kung may presence of blood sa poo. So, kung meron, makakolonoscopy ka. To check. To check, yes. Kung meron Bowel kang cancer screening program. yes. Kung meron kang suspected tumor na can cause bleeding. Kasi one of the highest number of cancer sa UK bro is colon cancer. Yes. So, Kaya yun ang program ng... hindi namin alam yung statistical record pero marami. So it varies from yung mga medyo bata at kahit mga we have patients na at the age of 14 meron na silang suspected cancer. Sa amin kasi sa endoscopy, pag normal ang result ng report, nurse ang nag-explain. Really? Kami nag-explain. Normal. Ganun din ba sa inyo? Oo. So ngayon, pag nagsabi kami sa pasyente na the doctor will speak to you later. Minsan gusto sabihin may something, di ba? Kaya minsan pag sa akin yung pasyente na, where's the doctor? Parang sa loob-loob ko lang, maswerte ka akong magkakausap sa'yo kasi gusto sabihin, normal lang ano mo. Kasi sa Pilipinas, di ba, yung mga nurses hindi nag-explain ng results, di ba? Nag-explain ba kayo? Kasi alam ko dati nung sa Pilipinas, hindi ako nag-explain. Doctor talaga. Oo, sa Pilipinas ang practice kasi yung parang ang pag-divulge ng diagnosis hindi talaga sa nurses, sa doktor talaga. Pero dito naman, as long as wala namang masyadong explanation. Hemorrhoids, maganda lang. Hemorrhoids, polyp, diverticulosis. Yun yung mga common diagnosis or findings Ulcer. ng mga ulcer. Pwede yung i-explain sa pasyente. So, yun yung parang as a nurse, you will act as advocate. Yes. Yun, parang i-explain mo talaga yung diagnosis. So, pwede naman bigay ka ng mga leaflet. Mga leaflet naman. May mga leaflet naman kung ayaw mo na siyang i-explain further. Sa inyo ba? Kasi pag nag-explain kasi yung doctor, for example, may cancer yung pasyente, kailangan ng nurse, di ba? Ng doctor. Oo, kailangan ng nurse. Kung sino man yung available sa recovery. Kung sino yung nag-recover sa pasyente, yun yung magiging present during the discussion. Bakit? Kasi para habang ni-explain niya, may witness na yan dyan yung nurse din. So ako, ilang beses na akong ganyan bro. So marami na akong nakita ng mga reactions, reaction talaga bro. Umiyak bro. Oo. Ang napansin ko ang number one umiyak dyan kung sino yung kasama o yung partner. Talaga? Oo. Kasi baka, Mostly, kasi minsan baka yung sa denial stage pa yung... minsan yung parang
denial stage pa, ganun. Pero, Hindi totoo yun. pero nakakaawa talaga. Mga ganun. Lalo yung mga bata pa. Yung mga asawa talaga, yung mga partner, yung affected. Good thing is, dito sa UK, kung may cancer na, merong management plan may team na Well mag-handle. Oo. After endoscopy, i-refer ka sa ganitong team, MDT, colorectal nurses, sila na yung point of contact nila after ng endoscopy. I-refer mo lang yung pasyente after their procedure para maganda yung handover from endoscopy going to their team. Yun naman maganda dito. Oo. At ito naman, importante to kasi may mga nanonood ng nurse show na curious sila like, ano ba yung mga symptoms na parang red flags na this one you need to see, you need to have endoscopy? Kasi ano yun merong acronym. Talaga? Caution as, parang, Caution. oo, basta pala. yung letter C, yung changes in bowel habit. Oo, yun yung, So, meaning kung diarrhea ka ngayon, tapos bukas nag-constipate ka. kaya yung itsura ng Stool. Hindi ko ma-English, okay? Yung stool, parang manipis. So, yun din, ang pabago-bago ng itsura. O kaya, from diarrhea, naging constipation. Isa pa din sa nagtitrigger yung anemia kasi nga, may nagbi-bleed. Yes. Okay. Yung ano yun. Letter may A. May something. Ba't may bumababa yung bumababa yung hemoglobin, yes. So, trigger sign na yon na baka yung nag-bleed sa loob ay yung tumor. Sudden weight loss, nagdi-trigger siya. Lalo kung grabe yung difference within 2 months, yes, bagsak yung agad kasi indication na rin yun na mayroong growing tumor sa loob ng digestive system. Yung mga nagging cough. Andito, tingnan yun naman yung sa bronchoscopy. Bronchoscopy. yung overall, ano yun, di ba? Caution as. May acronym. Meron mga trigger signs para ma-refer ka. So yung sa C daw, changes in bowel or bladder habits. Yung sinabi mo. Number 2 is a sore throat that does not heal. Pero yun nga, mostly sa digestive system talaga yung mga pain. Mostly bleeding. Bleeding talaga. Speaking of bleeding, yung U is unusual bleeding or Unusual discharge. bleeding. Pero mostly naman, hemorrhoids din. Yun ang most common. Pero nakaka-paranoid kasi pag may blood sa stool mo, wala kang peace of mind. Lalo kung nag-antay ka pa ng colonoscopy mo, di ba? Meron kasi nagsasabi na yung the way daw na pag-upo. Oo. So, magkukos ng bleeding. So either you want to sit down like a king or they want to sit down like a monkey. Yes, oo. Best daw yung yung nakapatong yung kasi yung shape. Oo, may ganda parang may sinasuggest na gumamit ka ng yung parang another stool para maganda yung pagbuka mo. Ikaw as an endoscopy nurse, yun ba yung ginagawa mo? Hindi ko pa siya na-apply pero why not apply natin. Kuha ako ng bangko tapos doon ako upo pag number 2. T is thickening or lump in breast or elsewhere. Sa breast naman, oo. Then I is indigestion or difficulty swallowing. Oo, kasi lalo na sa dysphagia, yung medical term for difficulty of swallowing. Kasi nga, meron namang esophageal cancer. So, yun yung trigger sign naman yun na baka may tumor sa esophageal cancer. Next is obvious changes in warts or moles sa skin Sa cancer. skin cancer. naman yan. And yung nagging cough or persistent hoarseness yung sa lung cancer. Dito papasok yung kailangan ng Bronchoscopy. Pag caution up, ang P is pernicious anemia. Pag caution as, yung U is unexplained anemia, tapos yung S is sudden and unexplained weight loss. Binilatag lang siya lang. Iba-iba, pero ganun yung mga trigger signs in general. Pag may mga ganun kayo guys, always consult your doctor. Yes. Pero yung bleeding naman bro, yung for example, open ka na number 2, pag tingin mo may dugo. Hindi naman sabihin. Pag persistent na, lalo kung depende rin sa dami, makita. Pag iba na yan, ay parang... Kasi kailangan ma-describe mo talaga kung anong itsura. Kung sa pag-poop mo ba, dumugo agad or sa labas lang. pagpahid mo lang ng tissue. Kasi pwede naman di ba, yung hemorrhoids. Pero yung hemorrhoids, it's still best to see a doctor kasi pwede peace of mind. PR, peace of mind, PR, para
endoscopy, doon talaga babagsak. Talagang bagsak. Lalo- Colonoscopy. Lalo na dito sa UK kasi we're paying for nagbabayad tayo ng tax. So, Yes. gamitin na natin yung, Oo. yung free healthcare. Tama. Pero alam mo ba, dito bro sa UK, marami pang di pupunta sa appointment nila. Kahit free, di ba? Sayang naman. Sayang. Mga Waste niya ng opportunities. And it's NHS. just resources, Sa diba? Pilipinas, ang mahal niyan. Yes. Oo, sa Philippines parang umaabot ang endoscopy around OGD 20K, I think. Twe- Depende sa it hospital. depende sa ospital. So parang umaabot siya ng 800 pounds. Oo, di ba? Dito Doctor's libre. fee. Libre. Dito libre. Dapat merong cancellation charge. Tapos mga ganun pa. Oo, dapat. Oo, dapat nga talaga. 100 pounds Sayang per yun kasi DNA. slot kayo ng ibang tao. You can give it to other patients. Oo, so other patients na mas nangangailangan. So pag na-refer ka na, pumayag ka na lang. Hindi, may choice naman ng pasyente. Kasi may mga pasyente naman na nare-refer and then suddenly, wala na, umu-okay na yung kanilang symptoms. So, di na nagaan. Di na nalaga. Tawag na lang sila. Oo. If the symptoms become persistent, call your doctor. Diba? Ang galing ni Kevin. An apple a ah. day. An apple a day makes 7 7 apples days a a week. week. 7 apples a day. Oo, tama naman, diba? Pero grabe na, parang na-feel ko yung parang passion niyo sa endo. Parang gusto niyo yung trabaho niyo. Oh bro, mahal namin Masaya ang trabaho kasi, namin. masaya tong trabaho Would you to. suggest endoscopy sa mga nurses sa ward na, ay gusto ko na talagang lumipat? Highly suggested ba talaga yung Definitely. endoscopy? Yes, kung gusto niyo ng magandang buhay. kasi usually endoscopy is a day shift A night unit. shift. Walang shift sa night. Unless na lang kung yung hospital is Fresh. Kaya pala fresh ang Yes, isang kung gusto niyo maging fresh ng katulad ng ganito, walang haggard, walang lapot. So pwede tayong lumipat ng endoscopy. So Perfect. walang night, hindi ka Walang magkaka-eye lapot. Hindi ko bags. kailangan ng lapot. Oo, walang hindi ka naman malalapot dito sa UK. Pag yung tipong, Pero amoy utot ka lang, no? hindi, mag-perfume ka na. Oo, perfume, oo. Kasi ako bro, pag after ng shift ko, sabi ni Miss, nagtrabaho ka ba? Yan ang laging reaction sa akin. Kasi iba yung kasi yung... Wow, sana all. O, diba? Kung gusto niyo maging fresh looking, kahit after 10 and a half hours of shift, highly suggest na lumipat. Pero di ko sinasabi na busy rin ang endoscopy, bro. Ibang klaseng pagka-busy iba naman, rin. busy ang endoscopy. Kung maraming Yes, procedure, oo. busy rin sila. Pero Busy. hindi nga yung sasagarin ka, di ba? Na Oo. mentally, physically. Physically, yes. Oo, kaya, Tsaka may team. May Pag team. mga theater kayo, mga endoscopy, parang may team kayo. Oo. For ward kasi parang you feel so, like hawak Kasi ko, sa hawak ko ward lahat ng- sa ward parang Hawak mong beat. Hawak ko ang beat. Oo, beat isang ng charge. Kung walang charge, 3 nurses, 3 HCA, kung hindi ma-pull out. Tapos may kanya-kanyang ginagawa din sila. kanya-kanyang ginagawa. So, parang gusto mo man humingi ng support, hindi ka na nila mabibigyan ng support. Sa amin kasi bro, tulungan yan. Pag tapos na yung mga room nurses, punta na yan sa recovery. Oo, Para maaga. Para maaga, Tapos lahat uwi na. para maaga Lahat. umuwi. Hindi naman Tulungan. sa para maaga umuwi, para pagka-uwi, malinis na lahat, wala na Yes. masyadong gagawin. So, Para the next day, ready tulungan, na. oo, tulungan na lang. Pagtapos ng mga procedures sa lahat ng room, punta ka ng recovery, magpunas-punas ka doon. 'Di ba? Tulong na rin 'yun. Ayan. So parang feel ko, ang dami na mag-a-apply bukas ng endoscopy, bro. Oo, wala pa naman kaming hiring, pero pag merong Why nag-retire, not, di ba? Hindi, kung try nyo lang. Oo, di try ba? nyo lang. Oo, magandang area naman ng endoscopy. I highly suggest. Pero mabuhay ang mga ward nurses. Yes. Halos lahat naman Siyempre, tayo dumaan sa sa ward. ward. Oo, bedside. Saludo ko sa mga bedside nurses talaga. Oo. Parang ibang ITU, klase. A&E. Ito kasi sabi ko parang ITU. yung mga taga-ward, yung mga bedside nurses, parang they deserve dapat sila mas mataas ang sweldo eh. Oo. Oo. Kasi super hirap talaga. But we salute yung mga bedside nurses. Bigyan natin siguro bigyan natin sila ng mga Bigyan mo ng incentive. isang soft move, tapos dalawang pitik. Lang pitik. Ano. Yes, later. Pero Bigyan ko sila ng saludo. before sa break natin, fill in the blanks. Okay? Ready ka na ba? Yes. Okay. Endoscopy nursing is... Very interesting. Okay. dahil dyan, mababalik ang The Nurse Nurse Show! So mga nurse squads, ano pang inaantay nyo? We're inviting you to watch The Bang Shift Show, OPM Queens, Kitchi Nadal, Barbie Almalbis, and Aisel Baisa The Nurse Nurse Show anniversary on August 8th. sa LDLS London. Buy your tickets now and See you there! Babalik ang... The Nurse Nurse Show! Pero ang galing ni Kevin na endoscopy nurse, ha? Ano Sa puso niya talaga, puso niya bro. talaga. Yes, by the heart and by the brain. At dahil sabi mo by the brain. By the brain, mag-icebreaker tayo.
Mahilig ka ba manood ng mga beauty pageants? Oo, parang yan ang Olympics ng buhay ko. Sino, kung ikaw ay magiging beauty queen, sino ka? At bakit? Catriona Gray. Lava walk? Yes. Ikaw ba yung tipo pag nanonood ka, Oo, parang gusto ko rin. Ay, oo, parang galing-galing naman nila. Pero Pero taga saan ka sa Pilipinas? Manila, Kansas City. Hello, Saan sa mga QC? Kisenians. Saan sa QC? Project 8. Project Ano 8. 8. Yes. Lapit yan sa Project 6. Malapit-lapit, tsaka sa Project 7. Okay. Gusto namin ipa-feel sa'yo na ikaw ay beauty queen. Oh. Kasi dito sa Nurse Show, Ah. everything, anything, something can happen. Bilang recently naman nagkaroon ng Miss Universe Philippines, I'm on it. Oh. Dahil dyan, I'm on it. of Miss Philippines pageant, the question, here is the question Yes. for you, bro. Your first question. Ang daming question. Miss Endoscopy. Many Filipinos are getting frustrated with the country. For you, why is it still worth it to represent the Philippines on the global stage? Thank you for that question. Ginusto mo yan? So, I believe that it is still worth it to represent the Philippines. I know I'm working here in the United Kingdom, but I'm still a flag bearer of the Philippines. As a Filipino nurse by myself, it is still worth it to represent my country and to spread how beautiful the Philippines is. So I can become a tourism ambassador at the same time I'm working as a nurse because this is my passion. And that's it. Thank you. That was La Union! Galing, Thank you, Miss Quezon City. Kevin, should transgender women be allowed to compete in Miss Universe? Okay, let's take this in another perspective. So, as much as we want to promote inclusivity, trans women should have their own platform, and Miss Universe should be exclusively for women. I know Miss Universe promotes women empowerment. Let's take into consideration the difference between the two. So, I believe that trans women are women, but they should have their own platform. Thank you. Galing! Miss Quezon City. What is the most important lesson you've learned in your life? Hirap naman. Ginusto mo yan? Biglang humihirap The most important lesson that I've learned in my life is determination. If you do not persevere with your dreams, you will not make it. So, I already make it by having this opportunity to be in the Nurse Show. Yes. Alam mo ba yung view audience mo dyan, si Majel? Siya Miss Magayon. Hello. And Miss Daragang Magayon. Papunta na siya ng Miss Earth. Ay, Super ganda. Anyway, this is the last question for you. This is the most important question for this episode. Ano to? Do or die. Kung kanina top 3, ito ito yung pang-ano talaga. Top 2 na talaga. top na. 2. So, Kevin, what is the biggest challenge facing nurses today? The biggest challenge that the nurses facing today is the limited opportunity because of the nepotism back home. Yes, that's the problem. So exploitation of the nurses is still exists. So that's the main issue that the government should address. Philippine government, please prioritize our nurses. And I thank you. Ang galing mo. Grabe. Ang galing. Kasi ano pa rin yan issue, maraming nurses pero hindi naman marami yung binibigay na trabaho, 'di ba? So dapat ma-address na yan. So kailangan magbigay ng more job hiring. Sige, Dapat sabihin mo ngayon sa sa mga government in a Rufa making to hello. Philippine government needs help the nurses, okay? Go, laban, nurses. So, laban lang dahil tinuruan tayo ng sex bomb na lumaban at wag bumawi. Diba? Galing. Super. Kasi di ba na-mention mo kanina na nag-suffer ka na anxiety sa ward and then you moved to endoscopy.
Now, what is your advice sa mga nurses na nagsasuffer sila kung saan sila ngayon? Either siguro sa trabaho nila or sa situation nila. Ano yung advice mo? Mag-reach out sa family ninyo, makakatulong yun to have constant communication with them. And at the same time, try to verbalize your concerns sa mga katrabaho mo. So, yun kasi yung one way na, siguro isa rin sa regret na nagawa ko, na nangyari sa akin, na hindi ko nasabi ng maayos yung concerns ko. Pero kung maraming ways para ma-address yung anxiety, para ma-overcome natin ito, una, gumawa ka ng paraan na hindi ka mag-isolate on your own. So try to do other things in your life during your days off, mag-socialize kayo, lumabas kayo, gawin yung mga lahat ng gusto ninyo. Kung meron kang constant friend na kalad ka rin na pwede yung kasama lagi, much better yun. Kung wala naman, matututo ka dito sa ibang bansa na enjoy yourself on your own. Matututunan mo rin na ma-overcome yung anxiety. Ako naman kasi, natutunan ko na lang siya. Siguro yung naging way ko is yung mag-move out nga ako ng ibang working place. Hindi na pero kung mas maganda na rin na mag-seek tayo ng professional help kasi libre naman doctor's appointment dito. Kasi kung matutulungan ka nila, i-refer ka nila for talk therapy, mga ganun, pag may makausap na iba. Kasi mas maganda, may ibang ring impact kung may kausap kang hindi mo naman kilala. So, para may tao lang na mag-listen sa'yo, mag-absorb ng lahat ng burden mo. Yun ang magandang gawin. Kailangan wag natin sarilihin yung problema. Kailangan natin i-share. Share the burden. Pero kailangan mo i-share yung lahat ng nararamdaman mo kasi mahirap dito sa ibang bansa, dito sa UK, kahit saan ka mang sulok ng mundo na nagtatrabaho. Kailangan matutunan mo na i-overcome by speaking out. Yes, speaking out. Yun nga, through your friends, your family, and the last resort, is to talk to your doctor. Okay. Yes. Kev, thank you talaga sa pag-message sa The Nurse Nurse Show, di ba? Nag-gusto mag-guest. Ito na talaga, na-reach ko na yung tuktok ng tagumpay. Di ba Pwede ka na nakita mag-guitar. kayo sa Nurse John, Yes, di ba? nakita kami ni Siege sa Nurse John. Nakita ka niya ba? At na-align na ng universe. Ito na, nandito na po ako sa The Nurse Nurse Show. Saya-saya, di ba? saya. Yes, kasi dati na-ambush interview lang ako. Ngayon na-interview na talaga ako. Sino ang boss interview? Sa TV Patrol. Oo, talaga. Nurse Eclanirao, gano'n. Kay Miss nandito Rose. siya. Miss Diba? Rose. Oo. Ngayon hindi na-ambush. Hindi na ambush. Planado na to. Planado na. Hindi na 10-second clip to. 1 hour yung airtime mo. 1 hour airtime na talaga. So, ito na mapanood talaga. ka. Worldwide reach pa. Yes, naabot ko na talaga. Check. Yes. Thank you, The Nurse bago Nurse yan, Show. may gusto ka bang batiin or saan ka namin makikita? Yes. Gusto ko batiin lahat ng mga nurses in West Sussex, Worthing. Finally, nandito na ang representative ninyong lahat. O, diba? Kailangan mag-reach out tayo dito sa platform para marinig naman ma-amplify ang voices ng nurses sa countryside. Yes. Kasi nurses in the UK are all around. So, at least meron tayong voice for the West Sussex area. And that's me. Grabe, ang dami kong takeaways na yun, bro. Number 1 na po is yung reaching out. Kasi tingnan mo, si Yes, Kevin siya yung reaching nag-reach out sa out. Nurse Nurse Show. At ngayon, andito na siya. So, Yeah. it's important kasi minsan di lang natin, maghintay lang tayo ba? Parang walang mangyayari. Oo, walang Nag-reach out siya sa mangyayari. Nurse Nurse Show or nag-reach out siya sa endoscopy. Nag-apply siya ba? Di ba? So, ayun. Kaya grab lang ng opportunity. Yes. And number 2, dun sa naman, pansin ko parang I find it na parang nag-enjoy kayo sa work niyo. Ako, nag-enjoy ako sa work ko. So, sa mga nurses na they're stuck somewhere na parang feel nila hindi sila happy, na kasi hindi na kasi nalabas yung full potential nila kasi hindi nga sila happy sa environment. So, wag kayong matakot na umalis dun. Yes. Maghanap kayo somewhere na where you're happy, maganda yung environment, and then you can release your full potential as a nurse. Diba? So, wag matakot. Mag-reach out. Oo. Kasi pag di kayo nag-try, walang mangyayari talaga. Dahil si Kevin, dream niya talaga yan. Dream niya maging guest ng Nurse Nurse Show. Yes. Dream mo talaga?
Oo, dream. Dream niya talaga. Oo, di ba? So Nakakataba at ng least bro, puso. we are also happy na parang instrument tayo for Yes. making someone's dream come true, di ba? Natik na ang bucket list. Oh, Yes. happy. Ako naman, Thank you, the Nurse sana Show. Kev, nag-enjoy ka talaga sa episode natin. ha? Nag-enjoy, oo. Siyempre, nung una may stage fright. Oh, Wala naman stage. Studio fright. So, And sana naman makavisit kami dun sa Wording. Sa Yes. mga South area, mga Brighton, South area, mga oo. Chichester, para kasi baka may mga manood sa amin. oo. Baka So, alam nurses from West Sussex, keep following the Nurse Show. Yes. And subscribe. Yan. Thank you, Rufame. Yes, thank you. Ayun, so, Yes. and we want to also personally invite you sa anniversary ng The Nurse Show. Kasi naging guest ka na namin. Yes. Sa lahat pala ng guest naging guest sa The Invited Nurse Show. namin. You're all invited to come sa The Nurse Show anniversary on August 8. Saan yung bro? Sa 11? Sa LVLS London. Diyan lang po yun sa Stratford, sa likod ng West Ham Stadium. Yes. So magkita-kita po tayong lahat. Kasi may mga hinanda kaming mga special guests like sila Alvin RN, si Dekdek. Dekdek nga pala, mag-stand up comedy sila. Trigger Misenpai. Misenpai, si RJ Monteverde, mag-violin. Yung Galaxies, Pick drop. Miko, Pick Drop, ang dami Grabe. na L. prepare for you. Yeah, grabe. And syempre kami. Syempre Diba? kami. May course. surprise number kami. And it's a charity event po sa mga victims ng volcanic eruption sa Albay, kung saan taga doon. Follow nyo rin kami in all social media platforms at sa YouTube. Wag lang po kayo manood, mag-subscribe din po kayo. Yes. mag-comment. Panoorin niyo sila and mag-comment like, kayo. subscribe. Mag-comment kayo sa ni Kevin sa mga Mag-comment Yan. kayo. Share din. Paki-share. And also, shoutout pala sa friends ko sa Manila, si Dr. Christian Mark Mariano and si Alan Robert Nava. Hello, what's up guys? Dito na ako sa nursing ko. Ayun, and don't forget to follow me, Siege Manto, your digital nurse from London. Doon ako sa Facebook, TikTok, Instagram. Yes, and follow me as well, EJ Nurse Photographer and EJ Creatives, my photography page. At thank you pala for Odola. Yes, thank you so much, Odola, for sponsoring Yes. this episode. And also, we'd like to thank our team. Yeah. So, thank you guys for watching. Again, this is Siege Manto. I'm your digital nurse from London. And I'm EJ Abariantos, your nurse photographer in the UK. And this is a show created by nurses, for nurses. This is the Nurse Show! For more interesting nursing stories, please subscribe to the Nurse Show! Diyan nagtatapos ang episode natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang usapan natin today, follow or subscribe ka na para hindi mo ma-miss ang mga susunod na mga episodes. This is a safe space, mga Nurse Squad. We hear you, we feel you, we are you. Kita-kits sa next episode!